Papakilala ko muna ako. Nakilala naman ako ng kapatid ko. Ako po si Ronald Tubilio. So, kapatid niya po ako po mas matanda. Mas bata po siya. Bakit po mas mayaman siya? Kasi po, mas nauna siyang magbukas ng isip sa First Beta Plus. Ano po? Bagamat ako po yung 3 months pa lang po sa First Beta Plus. Siya po, 1 year na po siya. Marami na po siyang pera ngayon kaysa sa akin. So, yun po yung mas maganda sa kanya dahil sabi ko nga, mas naunang magbukas ang kanyang isip. At pagdating nga po doon sa mga obligasyon namin sa magulang, siya po yung mas nakakapagbigay sa amin. So, sabi ko nga, 21 years ako nagtrabaho. Bakit po ba ako napunta sa First Beta Plus? Bakit po ba ako naisip ko mag-First Beta Plus? Simple lang po. Tingnan niyo po ha, 21 years. Dagdagan ko po ng 5 years, 26 years na ako nagtrabaho. Ano po yung nangyayari sa buhay ko? Ganun pa rin po. Mahirap pa rin po ang buhay ko. Sa totoo lang po, pamilya ko nasa Caloocan. Nagsasakripisyo po ako, nandito po sa Laguna. Kailangan po eh. No? Siguro po ngayon magsasakripisyo ako 2 years, 3 years. Pero pagdating naman ng panahon, makakasama ko ng pamilya ko. Ay maganda ng buhay, kasama ko ang pamilya ko. Diba? Yun po ang pinakamaganda rito. So, sabi ko nga, dagdagan ko ng another 21 years ang buhay ko sa pagtatrabaho. Kung ako po ngayon ay 40 years old, another 21 years, so magiging 60 plus na po ako, 61. Sa tingin niyo po ba, asin niyo po ako kung ako po yung nagtatrabaho pa rin? Wala na pong magbabago sa buhay ko. Bakit po? Wala pong umasenso sa pag-empleyado. Tama. Tandaan niyo po yan. Magharap po kayo, magsabi po kayo ng tao na umasenso dahil lang po sa pagtatrabaho. Yung simple pagtatrabaho lang po, hindi naman po, baka mamaya may sideline, di ba? Kung isang tao po, empleyado lang, wala po yan pagkakataon na maging asensado. Maliban lang po kung ikaw ay isang negosyante. Tama po ba? Yes. So yung pong pumasok sa isip ko, another 21 years, 61 po ako. Ibig sabihin, 61. Senior citizen na po ako. Tama. Hindi po ba posible, pagdating po ng 61 years old ko, nagtatrabaho pa rin po ako? Posible. Posible. Dahil napakarami po ngayon, 60 years old, 70 years old, mayroon pang lampas pa ng 70 nagtatrabaho pa rin. Bakit po? Yung mga anak po nila, may kanya-kanyang buhay. Yung mga anak-anak po nila, sa kanila pa lang, kulang pa po kinikita nila eh. Tama. Di po ba? Yes. Yung mga anak po, na pinag-aral ng 16 years, o yung iba lampas pa, meron na po bang naibalik sa magulang? Wala pong naibalik sa magulang. Bakit po? Yung kinikita po nila ngayon, kulang pa po sa pamilya nila. Tama po ba? Yung po ang masakit na katotohanan dyan. So, ano po bang maganda? Siyempre, maghangad naman po tayo, medyo umasenso naman tayo. Kahit konti. Di po ba? Sabihin na lang po natin, wag na tayo. Mga magulang, wag na. Sa anak ko na lang. Para wag na nilang danasin yung dinanas nyo ng mga nakaraan, yung dinanas natin ngayon. Tama po ba? Pero paano nga po? Paano? Sabihin niyo po, ay pag-aralin ko ang anak ko. Pag-aralin ko para pag nakapag-aral, nagkaroon ng profesyon, after pag nakagraduate siya, magkakaroon siya ng magandang trabaho. Tama. Yes. Mali na naman po eh. Sabi ko nga po, wala pong akin sa pagtatrabaho. Tama. Bigyan ko po ng halimbawa. Napakarami po namin kinakausap sa company, mga empleyado. Marami po roon professional. Mayroon po doon mga 4 years course graduates. No? Halimbawa na lang po, yung kapatid po ng bayaw ko, isa po siyang 4 years course graduate. Computer science po. Pag pinagtrabaho po namin yan, uubusin lang po yung lakas niyan, uubusin lang po yung oras niyan ng company. Tama. Eh magkano lang po sinisweldo? Di po ba? Ibig sabihin, yung isang magulang, 16 years na pinag-aral yung kanyang anak, pero wala naman pong makikita wala naman pong, hindi naman po aasenso eh. Di po ba? So paano po natin masasabi na pag nag-aral po natin yung anak natin, after 16 years, pag nakagraduate, may magandang buhay na. Wala pa rin po yun. So malabo po mangyari. Yun po yung pumasok sa isip ko kung bakit po gusto kong ibahin yung takbo ibahin ko po yung linya ng buhay ko. Huwag po muna dito sa pagtatrabaho, subukan ko po dito sa First Beta Plus. At dito po nakikita ko, para unti-unti siyang lumilihis. Naiiba yung takbo ng buhay ko. No? Nagkakaroon ako nito ng konting pag-asa. Nagsisimula pa lang naman eh. Di po ba? Mamaya po, papakita ko sa inyo kung ano po yung mga pag-asa na yun na nakikita ko. So, yun. Siyempre nga, sabi ko, lahat naman po ng plano ko, hindi naman po pansarili ko. Sa pamilya ko po. Ako po may 2 anak, sila po yung nagpapalakas ng buhay ko, nagpapalakas ng loob ko.
At siyempre, gabay po ng aking, ang angel ng buhay ko, siya pong nag-ano sa akin sa First Beta Plus, yun po ang nagbibigay sa akin ng pag-asa. Thank you. No? At may dalawa pa po akong dahilan, bakit po ako nagkaroon ng ika nga yung damdamin ko lumabot sa First Beta Plus. Ang tatay ko po ay ng diabetic, ang nanay ko po ay high blood. Sila po ay patunay na napakaganda po ng produkto. Napagaling po, diabetic po tatay ko, malala na po yan. Halos paputulan na po ng paan ng doktor. Kaya lang good news, hindi ko na po masyadong kahabain. Dahil pagkakunento ko lahat, nako, baka magkaiyakan pa, no? Nanay ko po high blood. Nag-normal po ang kanyang dugo. So ngayon po, kung dati po hindi makabangon, dahil siyempre, alam niyo na po, ang diabetic, pagka, malala ng sugat eh. Nahirapan na po talaga. Ang good news ngayon po, mas nauna pa po sa amin gumising. Lalo po lang sa may pinakapar namin, nagdadangin po lagi. Maaga. Nanay ko naman po, lagi nagwawalis, maaga pa lang, nagwawalis na siya. So, para naging health conscious na sila. Yes. No? Kasi yung naging karamdaman, hindi pangkaraniwan. Or na magpamali sila dyan, tapos ang buhay. Tama. No? Kaya, nagpapadalaman po ako, pangalawa po, doon sa produkto. Napagaling. Yes! At pangatlo po, sabi nga po ng kapatid ko, yung kanyang sasakyan, na dati, magkakaisang bahay lang po kami, ng mga bata pa kami. Wala naman po sa isip namin yan na magkaroon kami ng ganyan. Tama eh. Kami po magkaroon kami ng bike siguro. Sabi ko, sana magkaroon tayo ng bike. Masaya na kami nun. Pero, good news po, nagkaroon po kami sa isa ngayon. Diba? So, isang bagay din po na nagpaniwala sa akin na ang First Beta Plus po, kung ano nga pong hinihiling mo, pwede pong makakuha ninyo. Yes. Diba? So, yun po. Kung bakit po ako nagpursige na pumasok po sa First Beta Plus, ito po yung tatlong bagay na yun. Kung hindi ko na po kayang balikan yung trabaho ko, gusto ko po ibahin yung linya ng buhay ko, maganda po yung produkto, at napakaganda po ng negosyo. Gusto niyo po bang malaman kung ano itong negosyo? Gusto niyo po bang marinig? So yun po yung gusto kong i-share sa inyo. Yes. Sabi ko nga, sino po ba ritong, lahat po ba may mga trabaho po yung mga asawa? No? O sa inyo po, meron po sa inyong empleyado? Wala po? Siguro po, kung alam mo naman po, alam niyo yun eh, yung alam mo, ang asawa niyo nagtatrabaho, alam niyo naman po siguro yung hirap ng buhay nila. No? Hindi naman po siguro tayo papayag na gano'n na lang lagi naghihirap ng ating mga partner sa buhay. Or yung mga anak natin, sino po rito may anak na dalagat binata na? Dalagat binata na po anak niya. 20 years old po yung pangalan. So, pero nag-aaral pa rin po, no? Nag-work Ano po? nasa abroad. Sa Australia. Grabe. So, okay naman po yung padala. Regular na mo. Po, pero siyempre, hindi na po siyempre palagi sa kanya. Tama. Kasi separated naman po ako sa husband ko. So, bali ang mga parents ko po, yung buong family ko nasa Australia. Ay, bro. Wala po na iwan sa Tama. Grabe si Ma'am, no? Mahirap po na sumunod. Actually, hopefully po, after ng studies ko, kasi I'm taking a caregiver course after, matatapos na po ako next month, so after that, hopefully po naman. Kakalungkot naman, imanin na ng Pilipinas. Wala, mahina po dito, balit lang po ang sa akin. Tama. Opo. Tama po yan, Ma'am. So, ganito po, no? Lahat po tayo may pangarap, di po ba? Yes! Meron po ba rito walang pangarap? Lahat naman po siguro meron, no? Ganito po. Paano po ba natin kukunin natin pangarap? Ganito lang po ba yung kung ano po nangyari ngayon sa buhay natin? Kunting analyze lang po, ha? Kung ano po ba yung nangyari sa buhay natin ngayon, makukuha po ba natin yung ating pangarap? O medyo malabo po? Labo. Di po ba? Siguro po isipin nyo, number one, sabi ko nga po kanina, baka po makuha natin sa pag-i-employee. Sabi ko nga po kanina, hindi po pwede mangyari. Tama. Kahit pag-aralin po natin ang magulang na ang anak natin, kahit saan pa po natin pag-aralin, kung hindi po talaga ay walang kapalaran na maging mayaman, wala po kung mag-i-empleyado lang po. Tama. No? Pangalawa, sabihin natin si Ma'am, abroad. Si Ma'am nagpapakasaka
nagbabakasakali, although siguro, alam ko naman, maganda na po ang buhay ni ma'am siguro. Kasi may mga, nandun na sa abroad yung kanyang mga magulang eh, kanyang anak. So, ma'am, kayo po ba satisfied na po kayo sa buhay ninyo? Hindi po, kaya nga po gusto ko mag-abroad. Tama. Kasi hindi naman pwede kung po forever na, di ba? Kasi tanda na rin po yung parents kasi sila na rin po sila. So, kaya po, gusto ko rin po. Tsaka being a single parent as of now for how many years na rin. So, kaya po, nagpupursige din po ako makapag-abroad. Tama. Yun po how much po, si ma'am nga po, di ba? May maganda na po siyang inaasahan. Pero yung still, yung ano niya, yung pangarap niya, parang pakiramdam niya, hindi pa rin po niya abot. Ano pa po kagaya sa atin na wala naman po siguro tayong inaasahang iba. Tama. Kung ang inaasahan po natin ay yung pang-araw-araw na sinisweldo, kinikita po ng ating tagapagtrabaho, paano po natin maabot yung ating pangarap? Tama. Di po ba? So sa pag-abroad, tingnan po natin ha, sino po rito ang nagbabalak na papuntahin po ng abroad ang asawa? Meron po ba? Sa totoo lang po ang pag-abroad, sa ngayon po itong sitwasyon natin ngayon, hindi po siya advisable. Tama. Bakit po? Kikita po tayo doon, more than sa kikita natin sa Pilipinas. Okay, given na po yun. Kaya lang, ang tanong, yung po bang pangangailangan nyo, yung po bang pangarap nyo, makukuha nyo po doon? Malabo po mangyari yun. Dahil napakarami po kilala namin ng mga nag-abroad, ganun lang po, pagbalik po dito may pera. After 1 month, after 2 months, tapos ang pera. Balik na naman po. Ganun na lang po mangyayari. So, imbis ikaw isang pamilya ka, dapat magkakasama kayo, tinawag na kayong pamilya eh. Tama. Ano po nangyayari? Magkakahiwalay po eh. Dumarating po ang punto, yung anak, maliit pa, pagaling ng ama, dumating ang panahon, nagdalaga na, halos hindi sila magkasundo, hindi sila kasi matagal silang hindi nagkikita. Tama. Yun po ang problema. No? Pangatlo, ano po ba pangatlo na pwede natin sabihin na magpapasin sa atin? Negosyo? Di ba sabi ko nga kanina, negosyo. O pwede, asin tayo sa negosyo. Kaya lang po, ano pong negosyo ang naisip po ninyo na pwede po magpasin sa atin? Kaya meron po ba kayong idea? Ano po ma'am? Meron po kayong tindahan, gusto nyo magdala ng tindahan. Sa tingin niyo po ba, asin po tayo pagka tayo ng tindahan ma'am? Ang simple po. Ganito po ha, ano po isang tindahan, simpleng tindahan, magtatayo po tayo, ang puhunan po natin 50,000. Ha? 15A. Sa tingin niyo po, malaking tindahan na po ito? Napakalit lang po ng tindahan, 50,000 po ang puhunan natin. Bibili po tayo ng rep, kailangan may rep tayo. Siyempre, may mga tinda tayo kailangan naka-rep. Magkano ang rep ngayon? 15,000. O sabi natin, 10,000 na lang para medyo mura-mura. O, 40,000 na lang. Hindi naman ibig sabihin na pag nag-isip tayo ng tinda, meron na kagad tayong tindahan. Posible magpapagawa pa tayo tindahan o mag-upa tayo ng tindahan. So, ang mangyayari niyan, siguro yung 25,000, yun na lang yung magiging puhunan talaga natin. Di po ba? Napakalit na puhunan po niyan kung tutusin. Pag ikaw magsisimula magnegosyo, ganyan po kalaking pera, wala pong mangyayari. Tama. Halimbawa, bibenta ka ng 2,000 sa isang araw. Bibenta ka 2,000. Ang pinag-usapan mo dyan, 95%. Bali 5% lang po yung magiging tubo mo dyan kasi kapital yung iba dyan eh. Tama. Kung bibenta ka ng 2,000, ibig sabihin, ang kita mo lang dyan, 100 lang. Isang araw. Yun lang po yung tinubo mo. Tama po ba? So, mahirap po kung basta-basta negosyo lang po. Ano pong maganda? Ang hatid po namin dito. Ito po First Beta Plus. Kung dito po pinag-uusapan natin libo-libo para magsimula ng isang maliit na negosyo. Yes. Ang pinag-uusapan po natin dito sa First Beta Plus, napakaliit po na puhunan na ang tubo po ay napakalaki. Yes. Diba? Yun po yung gusto kong ipakita lang sa inyo. Unang-una, paano po pa tayo pwedeng lumasenso? Tama. Ito po ba? Malabo po yan. At pagdating po sa negosyo, nasabihin na lang pwede na yung masenso dito, gaano naman po kalaki po puhunan natin? Malabo po tayo puhunan dito ng hanggang 10,000, malabo po. Dito po sa First Beta Plus, mababa pa po sa 10,000 ipupunan natin dito. Yes. Sa napakalaking kikitain po natin. So, eto na po, sisimulan ko na po. Masyado po talaga napapahaba na. Pasensya na po. Pero ba tayong apps itong bura? Tissue. So ito na po.
start na po tayo. Ito po yung business plan or marketing plan po ng First Beta Plus. So, sino po rito may idea na po sa First Beta Plus? Meron na po ba kayong idea, ma'am? Kayo po. Nakakainom po ng First Beta Plus. Meron na po ba? Si nanay po. So, ano po ang ininom niyo na sa First Beta Plus? Medyo ano. Lagyan mo kaya dito, kaso Ay, grabe. tingala mo lang ito. Yung po yung pinakasimple yung nagiging beneficyo ng isang pamilyang ng First Beta Plus. Yung Bante relaxing naman sa ito katawan. yun. Tapos makukuha mo naman yung sa galaw. Meron po ba kayong karamdaman na na gusto nyo patulungan ng First Beta Plus? Opo. Ang kagandahan lang po ng First Beta Plus kasi, dugtong mo lang po, ano? Hindi naman po kasi talaga itong gamot. No, wag po natin isipin na gamot to. So kung meron po tayong nararamdaman, ay, inom ako First Beta Plus para gumaling. Hindi po. Ang First Beta Plus po, yun po yung magpapalakas ng ating immune system. No? At yung immune system po natin, once ito ay malakas, huwag po tayo mag-worry sa mga sakit-sakit dyan na posibleng lumaki sa atin. Wala po yan. Malakas po yung immune system natin. Tingnan ko po kayo ng dalawang halimbawa. Number 1 halimbawa, isang mayaman. Siyempre, busy yung nanay, may trabaho, nag-opisina, hindi mapatete yung anak. Kaya ano, ang dede niya, Alaska, yung mga malulupit na gatas. Saan po ba galing yun? Galing sa hayop yun eh. Mga formulated milk lang yun, di po ba? So hindi niya po nakuha yung gatas na galing sa ina. Yun po yung colostrum dapat na madedede ng isang sanggol. Tama po ba? Pangalawang halimbawa, ang isang mahirap lang ng pamilya. Ang isang pamilya walang pamilya ng gatas. Anong gagawin niya? Dito ka anak. Malunggay lang katap niyan. Kaya lang ako nakain ng malunggay. So, ang lakas ng dede ng gatas ng nanay. So, dede. Iiwan niyo po yung dalawang bata doon sa ulanan. Kung sino po malakas ang resistensya doon. Yung anak po nung mayaman, sigurado mamaya na usugod na sa ospital yan. Yes. Yung po yung napakasimpleng halimbawa lang po yun. Yung po yung realidad. Kalimuhanan po yun. So yun po yung napakaganda. So, yun, nadagdag ko lang naman po yun, no? Kasi si nanay, mukhang meron siyang gustong matulungan sa kanya na matulungan siya ng First Beta Plus. Sige, Nay, nandito po kami. Yes. Lahat po kami dito makatulungin. Kahit anong pamamalan na yun. Huwag lang pong ano muna kas na ha. So, eto na po, start na po tayo. Ito po may-ari ng ating First Beta Plus. Si Ma'am Doy Taktakan Tumpalan. Yes. Ito po yung, napakaganda po nito kagabi. Grabe, crush ko yun eh. Akala niyo po, nakita na ng mga 30 years old. Ito? 50 na yan. 50 plus na po. 50 plus na, kala mo yung therapy. Si Sensok, nandun din po yan. Silang Parang dalawa. 30 plus na. No. Sila po, Sensok po yung presidente, ay chairman, siya po yung CEO tsaka presidente yung asawa po si Mondoy. Ayan, kita mo ba yan? Sila po mag-asawa. Meron na po silang 3 anak. So hindi na po natin isa-isahin. Ito, nakikita niyo po ba? Go Negosyo. Sino po sa inyo may idea? Go Negosyo. Ay, si nanay. Very good. Si nanay dati talaga siguro negosyante. Negosyante si nanay dahil. Ito po, Go Negosyo. At bago po pinapakita, gusto ko lang po i-establish sa inyo ang negosyo po natin at ang mayari po ng negosyo natin ay hindi naman po sila basta-bastang tao lang. No? Ito pong Go Negosyo, ito po isinulat ni Mr. Joey Concepcion, empleyado po ito ng Channel 2. So kung ang pinag-usapan po natin na trabaho niya po ay nasa isang media, hindi po siya pwedeng magsulat ng kung ano-ano. May kalalagyan po siya. Tama po ba? Sila po ay nasa side ng katotohanan. Hindi po sila pwedeng magsulat ng kung ano-ano. So ibig sabihin, 15 negosyante. 50 silang negosyante na mayayaman at credible po na silang mga mayayamang negosyante. Hindi po sila mayaman ngayon, bukas po mahirap na. No? Matagal na panahon po sila mayaman, nagsimula po sila ng mayaman at hanggang ngayon po sila yung mayaman. Bigyan ko po kayo ng ilan. Hindi na po natin isa-isa na yung makikita lang po natin. Yung iba hindi po kilala eh. Go kung way, sino po nakakilala? Ito po yung may, alam po may ano to eh. Robinson Smalls. Opo. Basta kayo na po, mas kilala niyo po siguro yan. Felipe Gozon. Yan. Tsaka yung shipping company. Yun yung shipping company yung hindi ko maalala. Gusto kong masabi kanina. Philippine Airlines. No,
Lopez family. Ayan po. Talaga naman po mga mayayaman, di po ba? Ayan, Manny Pangilinan. So, ayun na po mag-isip kung taga-saan po sila. Hindi ko kasi mga business partner yung mga yan eh. Joke. Ayan, Mr. Henry. Grabe, malupit yan. Grabe yan. Malupit yan. Uy, yun. Mulubay siya. Manny Villar. Yes. Ayan. At yung Pamilya ko. Pamilya Homes. Opo. Tama, Isabel Pamilya Homes. Ayala. Ay, grabe. Lupit yan. Mga Ayala Lands, no? So lahat po yun mayayaman. Yes. At tanong po, dito na lang po tayo kay Mr. Henry C. Sino po ba sa inyo may kilala nagtatrabaho sa SM na naging milyonaryo? Wala. Tama. Pero in fairness talaga, mga empleyado ng SM, mga magaganda at mga gwapo. Tama. Tama? Ano sa kanila yun? Parang qualification sa kanila yun. Tama? Pero ang tanong, wala po silang napayaman. Bakit? Wala po. Mahina pong sweldo eh, di po ba? So, mayaman ang may-ari, sila lang ang pinapayaman. Siya lang ang pinapayaman ng mga empleyado nila. Tama? Ang good news, bakit po sila pinapakita? Gusto ko rin po ipakita sa inyo. Si Ma'am Doy, taktakan. Yes! Grabe yan. Ayan po, napatawag ko siya rito sa Go Negosyo. Tama. At wala po rito pinag-usapang negosyo na kung ano man. Ayan po, First Beta Plus, kung nakikita niyo po. First Beta Plus po ang negosyo niya. So, ang First Beta Plus po, nag-start po ito August 8, 2005. Tama. So, meron na pong 10 years, plus yung 4 years po sa first quadrant. Sino po sa inyo nakakilala ng first quadrant? Si Ma'am Doy, hindi po ang may-ari noon. Ito lang po yung pinalit noon, yung First Beta Plus. Now, first quadrant, ang yung First Beta Plus. Kaya po, nagkaroon kami ng 14th year anniversary last night. Ano po? So, Ma'am Doy, tagtaan ng balance. 30 years na po, 30,000 na po yung mga naging milyonaryo niya. Yes. Milyonaryo at multimillionaires na mga Yes. business partner. Tama eh. Hindi po empleyado ang tawag niya doon sa mga tao niya. Yes. Hindi po empleyado, business partners po. Kasi once na dito po, naging magkakasama tayo, business partner po tawag natin sa isa't isa. Tama. No? Upline. Kahit bago ka, as a respect, upline yung tawag sa'yo. Napakaganda po ng sama natin dito. Bigyan ko po kayo ng ilan na naging milyonaryo at multimilyonaryo. Ayan po, ang gaganda po nila nito. Kagabi po, akala mo mga artistahin ito mga Ma'am Nancy Bondok. Kumikita po ng 2.1 million sa isang buwan. Isang buwan lang po yan. Tama. No? Kaya Mamaya po, malalaman niyo po kung bakit naman ganun kalaki. No? Pwede po na niyo itanong mamaya kung bakit naman ang laki. Posible ba yun? Posible ba mangyari yun? Okay, malalaman niyo po mamaya. Ayan, mga top earners po yung mga yan. No? Sila po yung mga unang nagbukas ng kanilang mga isip at puso sa First Beta Plus. Tama. Kaya sila po ang unang nagkaroon ng biyaya. Yes. No? Ang gaganda na po ng buhay ng mga yan. Ito po, artistahin din po ito kagabi. Si Ma'am Shirley Di Guzman. Kumikita naman po siya ng 1.2 million Yes. sa isang buwan. Yes. No? Yan, napakarami po nila. Ang kagandahan po niyan ha, tingnan niyo po. Ma'am Nancy Bondok, dati lang po siyang manager sa Jollibee. Tama. Kikita po ba kayo ng sabihin natin kahit manager ka sa Jollibee, hindi ka naman kikita ng 50,000 yan na Hindi. makukuha mo eh. Di po ba? Ngayon po, 2.1 million. No. Ito po, si Ma'am Shirley Vergara, dati lang po itong nagbibenta ng cellphone. No? Ngayon po, ay nako, napakayaman. Hindi na nga nakontento bumili ng mga sasakyan, basta po ang binili oh. Tama. Hindi po. Si Sir Arnie, isa dati lang po siyang crew ng Wendy's. No, yan, Wendy's crew. Wala na yata Wendy's ngayon. Wala na, pero siya, 700 to 800,000 naman na po kinikita niya ngayon sa isang buwan. Yes. So lahat po yan, ito po, engineer. Hindi na po natin isa-isa yun. Lahat po sila, sabi ko nga po, isa po sila doon sa mga binanggit na 30,000 mahigit na naging empleyado, naging milyonaryo at multimilyonaryo. Lahat po yan nandyan. Katulad po ninyo, nakaupo po kayo ngayon dyan. Tama. Paras din po kami dati, sila din po, umupo po sila dyan, nakinig po sila. Ang kagandahan lang po, sineryoso po nila yung kung ano po yung narinig nila noon. No? Sineryoso po nila yung produkto at yung negosyo. Kaya po ito, kinahinat na po nila ngayon. Yes. Pero sabi ko nga po, okay lang yan.
nauna lang kayo. Tama. Pero magkikita-kita rin naman tayo dyan. Yes. Tama po ba? So yan. Kung isang tao lang po yan, dalawang tao, sabihin po natin tsamba. Kaya lang, napakarami po nila. Huwag na po natin isa-isahin. Dito po sa likod, mga bahay naman po. Yes. Sino po nagkaroon ng bahay dito? Nagkaroon po ng natupad po yung pangarap sa mga bahay-bahay. So yun. Mamaya pwede niyo po tingnan dito. Sigurado po may mga kakilala kayo dito. Yes. So diretso po tayo. Sabi ko nga po no, na nilaunch po ang Vita Plus August 8, 2005. So yun. Sino po sa inyo may idea rito tungkol sa MLM? Meron po ba sa inyong may idea tungkol sa MLM? So mamaya po i-discuss ko po sa inyo. Ang kagandahan po ng MLM, ito po ay isang course sa Amerika noon. Noon po, sa Amerika lang po ito, sa Harvard University. Tama. Ang good news, nadala na po sa Pilipinas ngayon. May course na po nito dito sa Pilipinas. Kaya lang po, Ateneo lang po at saka Lasal. So, kung tayo po yung mga mahirap na pamilya lang, wala po tayong pagkakataon pag-aralan to sa Ateneo at saka sa Lasal. Ano po, napakaganda po nito dahil 90 o 75%, I think, 75% sa Amerika, ito po ang ginagamit nilang sistema ng pag-marketing. Pagtitinda, pagbibusiness. Kaya po napakayaman po ng Amerika. Ano po? Tama. Diba, mamaya makikita po natin kung paano po gawin yan. So, tanong ko po, halimbawa isang produkto. Ako po halimbawa negosyante, meron po akong produkto. Saan ko po ilalagay para makilala po? Yes, tama po kayo. Kailangan po ilagay sa advertising. Meron po klase dalawang negosyo. Dalawang klase ng negosyo. Number one, yung traditional business at saka yung multi-level marketing. Doon po muna tayo sa traditional business. Usually, gumagamit din po sila ng traditional advertising. Ano po yun? Gumagamit po sila ng artista. Halimbawa po, Miss Ann Curtis. Kilala niyo po ma'am? Miss Ann Curtis. In-endorse niya po Century Tuna. Simple-simple lang. Nilist niya lang po yung kanyang damit. Kumita siya 10 million. Tama. Ay po. Kasi, yun talaga trabaho nila, di po ba? Ang puhunan nila mukha lang. Yung personalidad nila. Kung maganda yung personalidad nila sa pag-project sa camera, mas maraming kukuha sa kanila. Yes. Tama po? Sa isang post lang na ganyan, 10 million. Yan po talagang bayaran dyan. Tayo po kaya ma'am, subukan ko yan, maghubad na kaya ako ng damit. Bayaran kaya ako? Pwede. Kahit kung anong gawin ko, wala. Joke lang po. Kaya lang po, hindi po doon nagtatapos. Bilang ako isang negosyante, hindi po doon magkatapos sa 10 million na babayaran ko. Yes. Mayroong another 30 million, babayaran po, para naman po doon sa pagpapalabas sa TV. Yes. Sa mga TV networks naman po, sa atin, napakaraming TV networks na pagpapalabasan, di po ba? Yes. So, 40 million. Ang tanong, yung po bang 40 million na yan, isushoulder po ba ng negosyante? Hindi. No way. Negosyante ako, mautang ako, ba't ko isushoulder yan? Tama. Idadagdag ko doon sa presyo ng produkto para mabawi ko. Tama. Diba? Yes. Plus, tingnan nyo po ha, magmula ako sa factory, distributor, sub-distributor, wholesaler, retailer, bago po akong makarating sa consumer. Tama po ba? Napakadami pong pinagdadaanan. So kung ang isang, halimbawa na lang, isang shampoo. Sino po nakakalam dito ng Procter & Gamble sa may Science Park? Alam niyo po ma'am? Pwede po ba tayo bumili ng shampoo ron? 250 lang po doon. Katok po tayo doon sa guard. Ma'am, bumili naman ng isang shampoo. Hindi po tayo mapayagan, di po ba? Bawal po yun. Kasi kailangan bibili po tayo doon sa retailer lang. Tama. Kung bibili naman po tayo sa mas malaki-laki sa mga wholesaler, wholesaler ang bibili mo. Bumili ka ng isang karton. Tama po? Ang kagandahan po niyan, dito sa factory, 250. Kaya lang po, pag ganyan dito sa dulo, sa retailer, magkano na po ang shampoo? 6, 7. Ito ba? Halos triple po ang dinadagdag na presyo. Yun po yung ibinawas na 40 million na posibleng gastusin nila at yung ibabayaran nila yung mga mag-deliver, yung mga mag-distribute. So doon po lahat paghahati-hatiin yung pera, madadagdagan, lalo lumalaki yung gastos. Yun po ang problema sa traditional business na hindi po kagaya ng multi-level marketing na ginamit po ng First Beta Plus na wala pong ganon. Ano po? Mula po sa factory po ng First Beta Plus, down to, kanino po kagad, diretso po kagad sa mga Dealers. So kung tayo po, maging dealer tayo, diretso po kagad sa ating produkto. Wala na pong dadaan ng iba. Sino po sa inyo na ito nakakita ng patalas sa TV? First Beta Plus. Meron po ba? Wala po kayo makikita patalastas. Hindi na po kailangan gumastos ng 40 million.
Sino po rito makakabili ng First Beta Plus sa SM? Robinson, sa mga drugstore? Wala po. Ipinagbabawal po, nandito po sa ano, kung may pagkakataon po kayong basahin. Pinagbabawal po magtinda sa mga malaking establishment. Tama. Ang alam na po magbenta, magtinda, mga dealer lang po. Tayo lang po yun. Yes. So, yung possible na pwede natin kitain, diretso po sa atin lahat. Tama. No, yung po pinakamaganda dito sa First Beta Plus, ang kagandahan lang po, wala po tayong gagamitin artista. So ano mangyayari? Wala tayong artista. Ito po yung tinatawag namin manu-manong pagpapakilala ng product. So, Tama. yan po yung ginagawa namin ngayon. Ginawa niya baby. Pinakilala sa inyo yung product, manu-mano po. Yes. Pinuntahan po namin ganito para makilala po ninyo yung product. Tama. Yun po ang isang kagandahan din po ng First Beta Plus. At least, ano tayo, magkaharapan tayo magpapakilala ng product. Yun po ang maganda. So yun. Sino po ba rito gusto maging artista ng First Beta Plus? Ako. Ay, ano? Pwede ka apply. Pwede. Kahit sino po tayo sa atin dito pwede. Sino ba yung may ano? May sabi. Ha? Sige, ayaw na. Ganito na po. Ma'am, pwede po kayo maging artista, ma'am. Pwede. Pwede po ba? Pwede. Ganito na naman po yan eh. Alam ba, meron po, may buhay pa po nanay nyo, tatay. Sabihin nyo na po, nay tayo, uminom ka nito, magandito sa kalusugan mo. Nag-endorse ka na dito ba? Artista ka na. Yes. So, kung hindi-dealer ka ma'am, negosyo mo, ito na rin gusto, artista. Yes. Kung artista ka naman, papayag ka, ito lang naman po ang budget mo mo. Ay, pwede na. 15,000 na tayo. Yes. Baka sabihin mo, bakit gano'n? 15,000 na din lang eh, sila ano, 10 million. Naku mo, hindi natin kaya yung ano, di ba? Yes. Sabi ko nga sa inyo, kahit maghubad na ako lahat ng mga damit ko rito, baka kahit 10,000 walang magbabayad sa akin. Tama? Dito po, up to 15,000 po may kita natin sa isang araw. Yes. Bakit 75,000? Per week naman po, kasi meron kami 5 working days. Yes. So 50 times 5. Bakit 300,000? 75,000 times 4 kasi meron tayong 4 weeks sa isang buwan. Tama po? So 300,000 per month ang posible po natin kita sa Yes. Grabe. Tanong! Meron po bang tanong? Kaya po ba abutin ng inyong pangunawa? O baka naman po sabihin nyo, parang baka may droga na kasama yan. Tama po? Wala po. Ito po, sabi nga po ng mayari ng First Beta Plus, kaya nga po nilagay yun dyan kasi nangyayari yan. Tama. At yung mga pinakita ko po sa inyo kanina, sila na po yung mga naka-experience na mangyayari to. At nakuha na po nila yun. No? So, tingnan po natin. Sabi ko po kanina, Ma'am Nancy Bondo, kumikita ng 2.1 million. Yes. 300,000 a month. Meron po siyang 7 accounts. Tama. No? Yung 7 accounts niya po, nag-maximize na po ng 300,000 each. So, 300,000 times 7, kaya po 2.1 million kinikita niya. Yes. No? Possible po natin makikita ito. Bigyan nyo lang po kami ng 3 years, 4 years, hanggang 5 years, maximize po natin 300,000 naman. Tama. Tama. No? Mamaya po, malalaman po natin yan. So, para kitain po natin ito, ano bang unang step? Yes. So, ano bang unang gagawin namin para gigil na ang kitain yan eh? Ano bang unang gagawin? Simple lang po. Kailangan po natin mag-dealer. Yes. Di ba? Kailangan natin maging dealer. Kasi kung dealer ka, doon ka na makakapagsimula kung paano gawin ang negosyo. Tama. Paano magbenta. Tama Yes. po? At para maging dealer naman po, wala na po kailangan joining fee. Tama. Wala po tayong babayaran dito registration fee. Yes. Wala po tayong babayaran na membership fee. Tama. So wala po tayong, ibig sabihin, kung magme-member tayo, kung sasali po tayo, wala po tayong iisipin ng mga babayaran. Yes. Ano po gagawin natin? Bibili lang po tayo ng product. Yes. Magkaparehas po ba yan? Membership fee, registration fee, joining fee, doon sa bibili ng product. Magkaiba po yun. Dito po, mag-spend ka ng pera para sa wala. Di ba? Pag nagbayad ka ng registration, okay nga, member ka na. Eh ano ngayon kung member ka na? Eh kung hindi mo naman trabaho eh, member ka nga. Di wala rin. Nawala lang ang pera mo. Pero ang pagkakaiba doon, bibili ka ng product. Pag bumili ka ng product, member ka na rin. Ibig sabihin, meron kong dalang product. Yes. Kung nagbitaw ka ng pera, may kapalit na product. Tama. Tama po ba? Yes. At ang good news po dito, yung binitawan mo na pera, 120% po ang kapalit na product. Yes. So, nakikita niyo po yan mamaya. Yes. So, ito po. Di po ba sabi, bibili lang po ng product?
Paras lang naman po yun pag nag-grocery po tayo eh. Tama. Sino po ba rito nag-grocery? Di ba ba? Namimili po tayo. Eh. Ano-ano po mga pinagbibili natin? Yung po ba makakatulong po sa kalusugan natin? Hindi. Ha? Baka po hanggang ngayon, panay-panay po natin yung grocery ng soft drinks. Asit ka. No? Kung yun po kung doon po makaubos yung pumunta yung pera natin sa mga ganyang pagkain na hindi makatulong sa atin, ay kawawa po tayo. Masasayang po yung pera natin. Ano po? Whereas, kung dito po tayo gumastos sa First Beta Plus, at yan po ay inyong nyo, sigurado po ako sa inyo, may hatid po sa inyong kalusugan niya. Yes! At siyempre, itong negosyo, pag sineryoso nyo po ang negosyo, sigurado po may hatid po sa inyo na magandang kabuhayan. Tama. Po? So ganito nga po, no? Ang sabi po ng First Beta Plus, para po kayo maging dealer, bibili lang po kayo ng product. Tama. 10 boxes lang naman po kailangan eh. At 12 boxes, sorry. 12 boxes lang po ang kailangan natin bilhin. So, 12 boxes, kung bibili po natin 770 ang isa, ayan po 770. Pakita ko lang po sa inyo ha. Ayan po, 770 po ang isang box. Kung 12 boxes po kailangan natin, ito po yung magkakahalaga ng 9,200. Tama. Malaki po, di ba? Malaki. Malaki. So, alam po ni Ma'am Doyle na malaki talaga yan. Ang ginawa niya po, nilagyan niya ng promo. Ito na po yung promo. Kung tawagin po natin ay power pack. Tama? 12 boxes din po ang laman ng isang bag. Ang kagandahan po niyan, yung dalawa po, libre na po. Meron tayong dalawang box na free, kaya nakasave po tayo 1,500. Yes! Tama? So, doon pa lang po, bago pa lang po tayo magsimula sa isang negosyo, meron na po agad siyang bigay sa atin. Tama. Then, yung 10 boxes na yun, nabibili natin times 770 is equals to 7,700. Yes. So, tanong po, 7,700, malaki pa rin po ba o maliit na? Sabi nga po eh, yung mga nagtatrabaho lang, yung mga umaasa lang talaga sa pang-araw-araw na sweldo, malaki po talaga yan. Tingnan nyo po, 7,700, kung gagastusin niya po yan, isang gastusan, posibleng isang buwan po kayo na hindi kakain. Tama. Tama po? Naniniwala naman po ako dyan. Kaya alam po, kung pag-uusapan po natin negosyo, siyempre po, pag sinabing negosyo, ito po ay para po sa pagkabuhayan natin. Yes. Na talagang paglalaanan po natin yan. So, halimbawa, itanong ko sa inyo, pag-uusapan po natin negosyo po ngayon. Ang halagang 7,700 po ba malaki o maliit? Maliit. Yung maliit. Naaalala niyo po kanina yung pinapaliwanag ko rito? Magkano po pupunan natin sa tindahan? 50,000. 50,000, di po ba? Yes. Yung po ba malaki maliit? Maliit nga po yun eh, pag simulan ng tindahan eh, napakalit po nun eh. O ngayon pinag-uulapan natin 7,700, malaki pa rin. Joke lang po. Maliit po yan kung pag-usapan po natin ay negosyo. Tama. Napakalit po yan. At naalala niyo po ba, pinag-usapan natin, magkano po kikitain? 15,000 Yan a po. day. Yun po yung pinapaliwanag ko sa inyo 300,000 kanina na sa isang negosyo, meron kang malaking puhunan na medyo maliit ang kita. Yes. Meron dito, maliit ang puhunan, malaking kita. Tama. Yes. No? Yun, ipapaliwanag ko sa inyo kung paano po natin kikitain. So, gusto niyo po bang bawasan pa yun? Pwede. Ito na lang po. Ay, Eh, grabe. Grabe. 7,789. Malaki po na ito na bawas, ma'am? Last price. Piso lang po, no? Pero huwag po natin kakalimutan na meron po tayo dito 1,540 na save. So, plus piso, 1,541. Yes! Yes. So, yun po yung nasa natin. Then, once na gusto niyo po mag-dealer, na pag-isipan niyo po gusto niyo mag-dealer, gusto niyo gawin ng negosyo, hindi naman po namin kukunin ng mga pera niyo. Napakalapit lang po ng Balibago, nandiyan po yung opisina namin. Sino po nakakalam sa inyo sa may Carbajal? Sino po nakakalam? Sa second floor po, sa may taas ng BPI, nandiyan po First Beta Plus. So, samahan po namin kayo doon, kayo po mismo bibili ng product. At doon na po tayo mag-fill up ng form. Para automatic, pag bilhin niyo po ng product, automatic po, magiging member na rin po kayo ng First Beta Plus. Yes! Tama? Yes. So yun, after 1 week, although dapat kung sa main office tayo sa Ortigas, right after na bumili tayo yung product, dapat meron na agad tayo yung tinatawag na business association number. Kaya lang dito po sa atin sa Balibago, doon pa po pinaprocess yung membership. So after 1 week pa, saka bumalik yung business associate number natin. So after 1 week, ibibigay po namin sa inyo ang business associate number nyo o PE number. Ito po yung pinaka-ID number nyo sa First Beta Plus. Tama. So saan po gagamitin
yan. In case na meron po kayong mga commission na makukuha, o lahat po ng, ano nyo, lahat po ng account nyo, lahat po ng records nyo, dito po makikita yan. Tama. Yes. Business card list number nyo. Ano po? So, yun. Okay na po ba? Dealer na po tayo? Yes! Okay, dealer na tayo. Nag-fill up na tayo ng form eh. Di po ba? Automatic, meron na po kagad kayo benepisyo. Ay, grabe yan. Yes. Parang ano lang yan, empleyado eh. Halimbawa ako, empleyado ako. Nag-apply ako sa company. Siyempre, pumilap na ako ng kontrata. Ang isang empleyado ko, automatic may mga benepisyo. Wala po. Makukuha mo lang yung mga benepisyo nyo, yung buong benepisyo, kapag ikaw ay regular na. Tama po ba? Yes. Once ikaw ay contractual, wala ka makukuha ang negosyo. Benepisyo. Tama po ba? Pwede dito po sa First Beta Plus, once na nag-fill up ka ng form, naipasa na, nakabili ka na ng product, automatic ma'am, benefits, makukuha ninyo. Yes. Number 1, ito po yung 25% lifetime discount. Ay, grabe. Dito Lifetime. po nakalagay 25%. Pero kagabi po, binigyan po kami ng good news ni Ma'am Doy. Tuwing magkakaroon po ngayon, 2016 ha, tuwing magkakaroon po ng mga ng mga okasyon, nagdadagdag ng 1% ang namin, ang discount. Yes. So, itong January, ilang okasyon ang mangyayari? Maraming okasyon. So, possibly, mga ilang percent na mamubuha sa amin ngayong January na to. So, halimbawa, nagkaroon kami ng usang okasyon, magiging 26% na, magiging 27, 28. Hanggang matapos ang taon, 2016, nasa 40% na progress namin. Yes. Yes. Ano po? Kayo. Parang halimbawa lang ha, kunyari 100 to, 100 peso ang bilhin nito. Once na 40 pesos, 40% na ang discount namin, mabibili 60 na lang na namin ng 60 pesos. Yes. Tama. Kung Tama. ito 100, pagka nakuha na namin yung 40% na discount, 60 pesos na lang po ito. Ang laki po ng madi-discount natin dito. Tama. Ano po? Yun po yung isa sa mga benepisyo po natin. Nakalagay po dito, 25% lifetime discount. Pero mas maganda pa po ang dala sa atin ngayong taon na to. Then, 3 years of company facilities. So once tayo po ay dealer, pwede na po natin gamitin yung mga pasilidad po natin, yung mga opisina. Kung nakikita nyo po, yung office po namin may mga ano po yan. May mga kwarto po yan. Pwede po tayo mag-ano doon. Alam mo, may kakausapin po tayo, kung kagaya po sa inyo. Pwede po namin kayo dalhin doon. Doon po tayo mag-usap-usap. Aircon. No, napakaganda po ng lugar doon. May mga upuan, kompleto. At wala po tayo mabayaran doon. Kuryente, tubig, wala po. Libre po. Once na tayo ay mga dealer, kami po dealer kami, magdadala kami ng tao, libre po gamitin yun. No. Pangalawa. Then, ang pangatlo po, pre-training seminars. Siyempre po, bumili ka ng product, ibig sabihin gusto niyo magnegosyo. Yes. Hindi naman po, parang mahirap po magnegosyo na hindi niyo mo naman alam kung anong gagawin niyo. Tama. Tama? Siyempre, mas effective na magnegosyo kung alam niyo kung anong gagawin niyo. Yes. Tama po Yes. ba? So ano po gagawin natin? Atin po tayo ng training seminars. Libre po yun. Health symposium. Siyempre, mas maganda, alam po natin, aware tayo sa ating kalusugan. Tama po, sa kapaligiran natin. Dito po lahat po yun, libre po na maririnig po natin, wala po tayo babayaran. Business free system, ito po yung less na papaliwanag ko sa inyo, yung negosyo po natin. At yung, sino po rin dito may mag-online? Meron po may dito? Facebook. Nakakatulong din po yun. Mag-invest po tayo ng product o magpakilala po ng product. Or mag-invite po ng mga kaibigan sa Facebook. Yes. Nakakatulong din po yun. At pang-anim po, yung pinaka-gustong-gusto ko po, transferable income. Yes. Pakinggan niyo po mabuti, maganda po ito. Halimbawa, ako po, dealer na. Yung anak ko po, ipapasok ko bilang beneficiary ko. Yes. No, meron po tayo pipilapan ng form. Isasabit po natin sa opisina yon. Ang katunayan po nun, na beneficiary mo siya, in case po, ano may nangyari sa akin, kung magkano man po kinikita ko, makukuha po ng anak ko yun. Tuloy-tuloy. So, ibig sabihin, once ikaw, naging dealer ka, na ipasok mo yung anak mo bilang beneficiary, wala ka na pong problema sa sarili mo. Kahit puri po tayo ni Lord, alam mo sa sarili mo na meron ka nang maiiwan doon sa pamilya. Tama. Sa anak mo. Tama. Yes. Tama po ba? Yun po yung pinaka-nagusto ko rito na napakaganda po na naisip ng isang kumpanya. So yun, dito na po tayo sa business. Okay, number 1. Meron po tayo rito 7 kitaan. Tama ba sa company po, sa pagtatrabaho, ilan po ang kitaan doon? Isa lang. Isa lang. Isa lang. No work, no pay. Kung gusto niyo po kumita,
kailangan pumasok ka at syempre mag-time in at mag-time out ka. Tama po ba yun? Dahil napakarami po kong kilala, nandun po sa company, pumasok naman, nakikita ng manager, nagtatrabaho, nakikita ng supervisor, nagtatrabaho. Kaya lang pagdating sa HR, wala siyang record ng in at wala siyang record ng out. Hindi po siya binayaran. Unfair po, di ba? Yes. Nakita naman ng manager, nakita ng supervisor, nagtatrabaho eh. Kaso walang record. Yun po ang pangit. Samantala dito po, kapag yung trabaho niyo po, yung sipag niyo po sa trabaho, nilipat niyo rito sa sipag niyo sa First Beta Plus. Kung ano pong sipag na binibigay niyo, ibibigay po yan ng First Beta Plus. No? Yun po maganda rito. Number 1, direct selling. Sino po rito sa inyo mahilig magbenta-benta? Meron po ba sa inyo rito nakapag-try ng magbenta-benta ng Avon, Natasha, sinanay na napag-try po. Dito po natin may enjoy yung 25% lifetime discount. Yes. So, tingnan po natin ha. Bigyan ko kayo ng halimbawa. Yung isang box po, ang halaga po niyan, 770. Yung isang box po nito, no?